Nagbabala ang DTI kaugnay sa nauuso ngayong bentahan ng mystery parcels o yung unclaimed packages na sinusubasta na lang. Posible raw kasing galing sa nakaw ang ilan sa mga ito. Yan ang ulat ni Benji Durango. Aksyonan nyo to. Ninanakaw yung parcel namin para ibenta ng ganyan. Maawa naman kayo. Abot langit ang galit ni Michelle Ordillo, isang online ukay seller sa Maynila. Kwento niya 4 na parcel na ipinacourier niya ang nawawala. Ibig sabihin, bayad na ng customer pero napunta lang sa wala. Hinala niya, nauwing lahat ito sa bangketa. Sobrang sama po kasi nung loob ko kasi 4 na parcel po yung nawawala sa akin. Tapos, nagti-TikTok ako, nakita ko yung, dumaan sa FYP ko yung video na ang mystery parcel na binibenta ng 50 pesos. So parang sa akin, biglang pumasok sa isip ko na nawala yung parcel ko, baka ganun yung ginagawa nila. Kasi hindi ko alam kung saan napunta yung parcel ko, tapos makikita ko may binibentang mystery parcel na 50 pesos sa bangketa. Malakas ngayon ang bentahan ng mystery parcel. Ito ang mga selyado pang parcel na hindi nakarating sa mga recipient, saka binaratilyo sa bangketa at online. Tulad ng lugar na ito sa Rizal na malaukay-ukay ang bentahan ng parcel na walang nagkiklaim. Ang iba nga, mystery sack pa ang ibinebenta. Tulad ni Dinalyn Soleta ng Oriental Mindoro. Natsyempohan pa namin siya kanina na nagdi-deliver ng 26 na sako ng mystery sack sa Mindoro. Ang bentahan, magsisimula sa halagang 2,000 pesos pataas. Ang laman, iba-iba. May talo, meron din namang jackpot. Ganito talaga sir sa mystery sack. Mayroon pong sako na panalo, may sakong jackpot, meron din pong sakto at minsan po may nahalong medyo talo ng konti. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon kay ASEC Amanda Nograles ng DTI, ang mga parcel na ito ay karaniwang nabibili ng mura sa customs. Mga balikbayan boxes na 1 taon nang walang nagkiklaim kaya pwede nang i-auction. Ang masama, ang iba, mga parcel na galing sa nakaw. Yung iba naman po, ito yung kailangan natin bantayan. Nakakapasok po yung iba sa mga warehouse na nanakawan yung mga warehouse ng ating mga seller. Tapos, binebenta nila yung mga nakaw na item sa mga baratilyo. Anyway, wala namang pangalan, walang mga label, binubura nila. So, yan po yung nakikita natin, yan yung mga nauulat sa atin na mga mystery parcels na nasa merkado. Wala naman daw kaso kung galing ang mga parcel sa isang lehitimong auction sales. Pero kung mapapatunayan na galing ito sa nakaw, dun na magkakaproblema. Kailangan siguraduhin, number 1, kung saan ang galing itong mga mystery parcel. Kung galing siya sa Bureau of Customs na yung nasubasta na items, tas nabili nung seller doon sa item na yun, humingi tayo ng ebidensya kung talagang ang galing siya sa Bureau of Customs, then walang problema. Pero kung nakaw na item yon, tas bibili tayo ng nakaw na item, pati yung buyer nung nakaw na item magiging liable, pwede siyang kasuhan under the anti-fencing law. Isa pang nakikitang problema rito ng DTI, may mga parcel na naiwan pa ang detalye na may-ari na posibleng magamit naman sa mali. Paalala ng DTI sa mga seller at buyers, siguraduhin muna kung saan ang galing ang items na ibibenta at bibilhin. Pwedeng hingin na dokumento ng pinagmulan. Dapat may kopya rin ito ng buyer para walang sino man sa dalawa ang maindulto. Pero para kay Michelle, naniniwala siya na napasama na rito ang kanyang mga parcel. Hirap nga lang siyang patunayan. Malabo na rin itong maibalik pa sa kanya. Wala na siyang magawa kundi tanggapin 4,000 ang nawala sa kanya. Yun nga po yung tinatanong ko, paano siya maiiwasan? Kaya po ako nagpunta dun sa courier ko para tanungin kung paano maiiwasan kasi 4 na po siya. May naisip na ba silang paraan para maiwasan yun? Actually, wala silang maisagot sa akin. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.